Sir, ayun ho ang bisita nyo. Ah, sige. Okay na, ako nang bahala. Salamat, ha. Sige. Pare, bigla ka yatang napasugod, ha. Hindi, Leo. Nag-aalala kasi ako sa desisyon mo eh. Oh, bakit? Sigurado ka na bang gusto mo makipaghiwalay? Alam mo kasi may mga bagay na pag ginawa mo, wala nang solian yan. Wala nang balikan yan. Oo nga. Sana naiisip din nga ni Roxanne yan. Kaso hindi. Alam mo, inuuna pa niya yung paghihiganti niya kaysa asikasuhin yung pamilya namin. Eh, paano si Vanessa? Alam ko, hindi mo siya totoong anak. Pero alam ko rin na napamahal na siya sa'yo. Alam mo pare, si Vanessa, mahal na mahal ko na yan. Halos tunay na anak na nga ang turing ko sa kanya eh. Kaso sa ngayon, gulong-gulo na talaga ako pare. Kailangan ko munang tulungan ng sarili ko bago ko matulungan ng iba. Eh, sa ngayon, dapat sigurong gawin ko, isalba ko muna yung sarili ko. Kay Roxanne, dahil hinahatak na niya kami pababa eh. Siguro pag naisalba ko na yung sarili ko, yun, baka sakali, pwede ko na matulungan si Vanessa. Ang weird ng mommy mo. Alam mo, yung nanay ko, kahit second family kami, pinaglaban niya yung karapatan namin. Ganun naman kasi mga nanay, di ba? Gagawin nila lahat para sa mga anak nila. Eh, ba't hindi ganun sa akin yung mami ko? Hindi ko nga siya maintindihan eh, kasi... Alam mo, ako pa yung kailangan manglimos para mahalin niya ako. Tapos ngayon, parang lalo pang lumalayo yung loob niya sa akin. Baka nga tama yung kapraningan mo dati. Kapraningan? Na ampon ka. Kasi di ba yun lang naman ang pwedeng rason kung bakit feeling mo hindi ka mahal ni Tita Roxanne? Paano nangyari hindi makita, ha, Dok? Wala. Nakatakas daw si Lila. Hindi nila makita si Lila, Roxanne. Hinahanap ko na sa security pero talaga hindi ko makita si Lila. Paano nangyari yun, Dok? Hindi pwedeng hindi nyo makita. Anong gagawin natin, ha? Ma'am, papaharap ko po sa security. Tara. So, makalains. Roxanne, si Zenny ba yung nakita ko? Kasama mo siya?